Hello, Aries! Payo ng baraha sa'yo sa pagpasok ng bagong taon 2024. Ano pang kailangan mong marinig na mensahe para maging gabay ngayong New Year 2024, Aries? Will be straightforward po sa ating reading ngayon. Hopefully, diretsahan para wala nang paligoy-ligoy pa. Para sa mga Aries ngayong bagong taon, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Sa pagpasok nito ng bagong taon para sa mga Aries, anong maiwan natin para sa kanila? Mensaheng gabay lamang po para sa mga Aries. Okay. The Magician, this one is in reverse. The Eight of Cups reverse. The Three of Wands. The Wheel of Fortune. Five of Wands reverse. Five and Two of Wands reverse. And the Empress. Aries. Okay. So, 2024, this is not the best time. Ito yung unang payong nakikita ko rito. Not the best time para magtago ka. Ayan, magtago. Kumbaga, manatili ka sa yung safe zone or comfort zone. Because 2024, the Wheel of Fortune, the Empress, Three of Wands, napakagandang taong ito para magpakita ka sa mundo. Kumbaga, show up, dress up, okay? Magpakita ka, kahit yung presensya mo lang, yung enerhiya mo sa isang sitwasyon, posisyon, relasyon. Kasi, meron at meron ditong may impress sa'yo. Bilang the Empress ay narito. Merong someone na ikaw ay nakikita, napupuna ka, kahit pa sa mga pagkakataon na parang minsan ang bagal ng proseso, kumbaga may ilang delays, maaaring itong delays na to ay naramdaman mo na somehow nitong mga nakalipas na buwan ng taon 2023 and 2024. Be ready, Aries, nang again, magiging open ka or higit na bukas ka sa ilang possibilities, especially pagdating sa pakikipag-socialize. Ayun yung pinaka nakikita ko, unang-unang mensahe dito para sa inyo, Aries, na ilabas mo, ipakita mo sa showtime, i-showcase mo yung iyong mga kakayanan dahil walang imposible. Ang powerful ng energy na nakikita ko dito. Kung inyo lamang marapatin, kung pahihintulutan nyo ang inyong mga sarili na harapin ang buhay. Kasi minsan, di ba, may tendency na tayo yung, kasi iba-iba rin naman tayo. Hindi ibig sabihin na pare-pareho kayo ng science, ay lahat na pare-pareho rin kayo ng patutunguhan ngayong taon. Dahil ang iba ay may pag-aalinlangan sa kakayanan or yung pakiramdam ng wag na lang, hindi na lang, ayan, meron sumisigaw. Kailangan natin i-pause ang mga bagay-bagay. So, ayan, naghang na po ang moonshot. Bilang merong mga tao sa paligid natin, Okay, Aries, hindi ito yung pagkakataon para pagdudahan mo yung iyong kakayanan. Ngayong taon, best year to show up. Dress up, sabi ko nga. May quotes yun eh. Parang quotes yung na-mention ni Moonchild na yun. Hindi. Showcase mo yung ikaw, kahit nga yung presensya mo lang. Because malaki yung possibility. Wheel of Fortune, the Empress, Three of Wands. Great sign na you will meet the right people at the right time. Actually, maaring, successful people. I mean, yung mga taong kalidad. Wow, kalidad. Hindi. Maaring pwedeng maging daan. Patungo palalo sa yung pag-angat, sa yung tagumpay. So, tuloy lang. Kahit pa sa mga pagkakataon na parang ang bagal, sabi ko nga, ng proseso or hindi mo makita agad yung gusto mo. Pagkatiwalaan mo lang, hindi lang ang iyong sarili, okay, kundi itong proseso na pwede mong pagdaanan ngayong taon. Other messages, ito pangalawa. Yun yung una kong payo na nakita para sa inyo. Aries, the Five of Wands. Okay, Two of Wands. Ito pwedeng mag-apply na sa ilan sa inyo. Pwede nang mag-reflect ito na meron kayong
isang tao na makatensyon or ilang tao ito sa trabaho or kaibigan kung saan ay pakiramdam mo parang may pagka-possessive or demanding ang datingan na mapag-iisip ka sa totoong katayuan nito or karakter nito. Alam mo yun, yung behavior niya towards you. Ngayong taon, at one point this year, pwedeng makita mo yun or maramdaman mo yun. At hindi ka dito matutuwa. Syempre pa. Pero you have to decide, of course, kung ito ba ay paglalaanan mo ng enerhiya or sapat ba ito para paglaanan mo pa ng enerhiya or palipasin na lang or i-let go na lang, i-release itong ilang negative na to na alam mo hindi makakatulong para sa'yo. Baka ito pa yung maging hindrance para hindi ka makatungo or makatuloy sa success or sa ilang successful people na aking na-mention. Ayan, may ingay na naman po tayo bilang daytime. Nagbabasa ang Moonchild, pasensya na po. Final messages para sa mga Aries, nakakita tayo dito ng travel. Long distance travel especially. Although merong kaakibat ito na kabagalan or delays na pwede kayong maramdaman, pero patungo kayo doon. Okay? Or kung andito kayo sa isang relasyon na long distance LDR, merong pag-highlight dito, pagbibigay diin. Meron at merong susubok na bumalik. Okay? Maaring merong magbalik. Biglang ganun, sa inyong buhay. Parang, susubukan ka ulit sa UN or kausapin kahit over the net lang ito. Agenda ito or senaryo na may kaugnayan sa ibang bansa or ibang lugar. Other messages, may pag-enjoy lang. Maybe isang mensahe ito. Lalo pa kung mag-apply yung stress or tension sa kaibigan or katrabaho. Mag-enjoy. Okay, huwag kalimutan na lang din. Kumbaga, let it be. Just go with the flow. Wheel of Fortune, dito pa lang, sapat na indikasyon na merong money. Kumbaga, may papasok at merong papasok. Maganda yung flow ng trabaho at money. So, may positive possibilities and good news na parating sa inyo ngayong taon sa point na yan. So, i-claim na po natin yan para sa inyo ngayong 2024. Yan yung payo or mensahe na mahalagang marinig. Ayan. Sabi ko na, sumasang-ayon po. Ang mga bata, bago ko makalimutan, the Empress card ay narito. Kaya ko na-mention yung enjoyment. Mag-enjoy kayo na parang isang bata. But at the same time, the Empress, this is not, hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lamang po tayo. Pero bago tayo magpaalam, the Empress kasi signifies pregnancy. So, merong pwedeng magbuntis. Okay, para sa ilan sa inyo. Or kung meron na kayong kids, higit kayong mapapalapit sa kanila ngayong taon. Or sila yung bibigyan nyo sila ng extra focus and attention ngayong 2024 para sa inyo, Aries. Ay Leo, payo ng baraha sa'yo sa pagpasok ng bagong taon 2024. Ano pa nga bang mensahe ang kailangan mong marinig? Okay, kulang tayo ng ilang messages para sa inyo. We'll be straightforward, hopefully. At pasensya na po kung merong ilang ingay sa paligid dahil tayo ngayon ay maaga-aga pa nag-film. Live na live rin po pala tayo ngayon sa ating YT. Okay. So, Leo, kamusta ang pagpasok ng taon para sa inyo? Naway okay naman. Laban na natin ito. Leo, anong mahalagang marinig ng mga taong maaring makapakinig nito? 2024, ano pang payo ang maiwan natin para sa kanila? Message. Leo, 2024. Okay, bumabagsak na. Leo. Okay. Uy, the Tower, the Hangman. 9 of Pentacles reverse. The 3 of Pentacles reverse. The Judgment card reverse. Okay, so nakakuha tayo ng ilang reversal cards. Pero hindi naman po ibig sabihin ay hindi okay. Actually, maganda yung ilang nakikita natin dito. 9, 7 of Pentacles, both in reverse, the Tower. Meron kayong unexpected balita, impormasyon na pwedeng matanggap na may kaugnayan sa ilang trabaho, proyekto na inyong ginagampanan. It could be a surprise. Again, good news. Actually, it could be positive or negative, pero umangat kasi yung 9 of Pentacles. Maaring ito yung something na rin na kahit pa ma-surprise ang ilan, this is something na, kumbaga, ito yung goal nyo eh. Ito yung look forward nyo. Ito na hinihintayin nyo. Para sa ilan sa inyo, just only take what resonate.
Pero andito pa rin yung pagka-sorpresa na pakiramdam. Kasi iba yung dating Parang mabibigla kayo or bibiglayin kayo na halimbawa merong bonus ba ito, reward, something achievement na may kaugnayan po again sa sektor ng paggawa, trabaho, or anumang pinagkakaabalahan nyo, kung saan nandoon yung pangarap, andun yung ilang goal nyo sa buhay. Hindi imposible na makuha nyo na yon at one point ngayong taon. Actually, maaaring ngayon pa lang, i-claim na natin yan. Lalo pa kung ngayon pa lang, hinihintay nyo na ito or nilulook forward nyo na ito, at the same time, ay sinasamahan nyo na ito nung pagbuo, nung patuloy na pundasyon, patungo doon sa magandang resulta. Okay? Okay, yun yung unang mensahe na nakita ko rito, Maring, for some, syempre, paiba-iba tayo. Kahit papare-pareho kayo ng sign, guys, magkakaiba pa rin tayo sa realidad ng sitwasyon, ng posisyon. Maring hindi lang ito ganun kabilis para sa ilan. Pero kung alam mo naman sa iyong sarili, Leo, na wala ka rin namang ibang hinangad at binigyan ng higit na atensyon, focus, kundi ang yung tinatrabaho. Kung saan alam mong merong resulta kang pwedeng matanggap. I-claim na natin yan ngayon pa lang na matatanggap mo na kung ano man yung iyong nais na makuha or marating pa ngayong taon. Again, it could be unexpected. Maring akala mo malayo ka pa, pero malayo ka na pala, Leo. Okay, ang ganda nun, Malayo pa, pero malayo na. Minsan hindi lang natin napupuna yun kasi sobrang busy sa pagiging action-oriented mo, hindi mo alam, doon ka na pala. So, stay put ka lang dyan. Maniwala ka na doon at doon ka rin parating. Okay? Huwag mainip. Balance lang. Nang alam mong nasa wasto ka lang. I mean, hindi, yung pa rin, yung ethic mo sa work, palaging nasa wasto lang. Kumbaga, ginagawa mo lang yung trabaho mo. Walang imposible para sa'yo. Okay? So, yung unang message na nakita ko rito. Other indication, para sa mga Leo this year, ayun din, yung hindi pagkainap, yung chill lang, na ibabalance mo ang iyong buhay, trabaho, at yung ikaw mismo. Especially kung meron kayong ilang napornada, na ilang goal, nitong nakalipas na buwan ng taon 2023. Halimbawa, kung meron kayong ilang New Year's resolutions na gusto nyo talagang panindigan, why not ngayon pa lang, January? Paniwalaan nyo ang iyong kakayanan, Leo. Dahil walang imposible. Meron kasi ditong parang yung ilang hindi nyo nagawa or napanindigan nitong mga nakalipas na buwan sa inyong buhay or taon. This time, ito na yung bibigyan nyo ng pag-aksyon. Lalo pa po pagdating sa inyong mga kalusugan. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild, pero maaring meron kayo dyan higit na bibigyan ng priority or maybe isang message ito na pakiramdaman mo din yung ikaw, physically, mentally, kung ano yung alam mong kailangan mong bigyan ng priority sa iyong sarili. Para higit mong mapayabong ang iyong buhay, paggawa, trabaho, pera. Kasi di ba totoo naman yun kapag ito parang message kay Moonchild to bilang I have my ascendant in Leo. So, ayan, message kay Moonchild na pangalagaan yung ikaw. Kumbaga, magpalakas. Ayan, para lalo nating magampanan itong mga hangarin pa natin sa buhay, paggawa especially. Paano nga ba natin magagampanan ng mas may husay, mas may lakas ang isang gawain, yung mga goal natin in life, kung tayo mismo pala ay pagod. Okay, hindi nagiging okay. So, take care of yourself, Leo. Self-care, self-love pa rin. Okay. Other indication, manatiling open sa ilang possibilities. The Three of Pentacles kasi is in reverse. Kasi parang ang focus nyo lang sa inyong gawain, trabaho. Okay, so inayos lang po natin ng mga bagay-bagay. Nag-erase tayo ng ilang files. But anyway, Leo, tuloy ka lang sa iyong pakikibahang ngayong taon. Dahil kung ano man yung patuloy mong binibigyan ng effort, pag-action, may pagbibigay diin kasi dito sa iyong ginagawa, sa iyong tinatrabaho. At isa ka doon sa matatawag na hindi imposible na maging successful this year. Sa paraan mo, okay, na alam mong meron kang mararating. Meron something na good vibes.
good energy, big amount of money, claim na natin yan. Kasi dito nakikita ko yung bungay ng inyong patuloy na pinaghihirapan, guys. Kung saan kayo nagiiwan ng higit na atensyon, wala pong imposible. Na dyan ay meron kayong matatanggap. Okay? Something benefits ito mula sa inyong pinaghihirapan. Lalo pa kung hindi kayo sumusuko, kagaya ng aming doggies. At patuloy lang kayong lumalaban. Ito lang ayan. Sana tayo. Ang hirap kapag daytime, maraming ingay. But anyway, ito lang. Nakikita natin medyo wala namang perfect na sitwasyon, Leo. Pero meron kayong unexpected rin. Ayan, the tower kasi ay narito na kaharapin ngayong taon na may kaugnayan bilang nag-highlight ang inyong buhay paggawa. Ayan. Or ilang katrabaho ito na parang mararamdaman nyo na medyo kung kanina kung nakapakinig kayo sa mga Aries, bilang yun yung una natin, meron din tayong pakiramdam doon na merong parang nagiging possessive or medyo negative yung energy na hindi okay, na parang nagiging mapagmataas or nagiging judgmental. The judgment card is in reverse. Parang bossy yung dating, okay, na ito, na ayaw nating maging hindrance or maging balakid pa doon sa nakikita nating success para sa inyo. Huwag kayong magpatalo dyan. Okay? Huwag kayong pangunahan ng emosyon. Sabi ko nga, laban lang sa kabila ng pwede nyong ma-encounter na tensyon. Ayan. Minsan kailangan lang din talaga nating i-balance ang ating pakiramdam eh. Minsan, hindi maiwasan na maapektuhan tayo ng ilang tao sa paligid, pero tuloy ka lang. It's okay to pause at one point this year, to step back, mag-reflect, mag-recharge ng yung energy, pero wag kang susuko. Wag mong tambayan yung tensyon na yon. Dahil wala tayong mapapala doon, Leo. Okay? Diretso tayo sa ating goal. Dahil ang ganda nung nakikita natin na resulta or sorpresa na pwedeng dumating sa inyo ngayong taon. Para sa inyo, 2024, Leo. Hi Sagittarius, payo ng baraha sa'yo sa pagpasok ng bagong taon 2024. Ano nga ba ang kailangan mo pang marinig ngayong taon 2024? Kailangan na mensaheng marinig sa pagpasok ng taong ito. Sagittarius, kuha lamang tayo ng ilang exact messages para sa inyo. Will be straightforward. Hopefully, sa ating reading, Sagittarius, para sa mga taong maaaring makapakinig nito, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Sagittarius. 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 Okay. The Seven of Wands ay narito. The Knight of Swords reverse, the Queen of Pentacles reverse, the Five of Cups, Eight of Pentacles, okay, at pa tayo dyan. The Ace of Wands and the Temperance. Uy, meron kayo dito ipaglalaban at higit na bibigyan ng proteksyon na maaaring may kaugnayan, unang-una na sa aking nakikita sa inyong posisyon, sa trabaho. 7 and 8 of Pentacles. So, parang yung paglalaban nyo dito ay may kaugnayan sa pera. Maring isang payo ito, na ito yung best year or best time sa panahon ng marinig mo ito. The time na marinig mo ito, Sagittarius. Maring mensahe rin ito for some of you. Just only take what resonate po. This is the best time na mag-ask for a salary raise. Okay, lalo pa kung alam nyo naman na ang kalma ng sitwasyon nyo na sa inyong posisyon. Kumbaga, deserve, okay? Walang imposible. Merong financial matters dito na kung saan ay balance. Kasi ito ay something na deserve. Ayan, pinaghihirapan. Kita mo, the Eight of Pentacles. Parang inspired lang kayo to take action na makuha yung alam nyong para sa inyo or matanggap yung alam nyong deserve nyo. Lalo pa kung talaga nitong mga nakalipas na buwan ng taon 2023 especially
ay nagpagod kayo, nag-alay kayo ng extra enerhiya sa inyong ginagawa, then puro deserve si Moonchild. Kumbaga, naghintay kayo, nagtiyaga kayo, kapag nagtanong kayo, halimbawa sa inyong mga boss, nataasan naman ang inyong sweldo, or meron bang pagtaas sa aking posisyon, or kung meron kayong ipipresent na something sa inyong trabaho, eto na yun. Eto na yung sign sa aking nakikita. Huwag niyong pagdudahan pa ang inyong sarili. Andito ang pagprotekta. Meron kayong suporta. Okay? Yan yung unang mensahe na aking nakita dito. Okay. Other messages. Kung about money lang ito itself, about sa ilang tinatakbo ng iyong finances. Ngayon pa lang, maybe isang message ito. This year, this is the best time na kung nanaisin, lalo pa kung medyo marami, baka naman, the best year ito to consult a financial advisor kung iyong nanaisin sa Sagittarius. Lalo pa kung may something positive, merong, pagtaas ng sweldo or ng posisyon. So, i-balance yung iyong paghawak ng iyong pera. At kung nanaisin nga po, ay kumonsulta sa ilang professional para higit mong mabalanse yan. Kasi minsan, di ba, ang hirap i-balance kapag marami. Baka naman. Ano daw yan, Moonchild? Ayan. Sumasang-ayon ng inang ingay. Pasensya na po. Pero, ang ganda. Patuloy na mayroong development. Yung growth. Papunta ka doon. Mula sa patuloy mong iniiwanan or binibigyan ng pag-aksyon. Or it could be an extra work for an extra income. May ilang pwedeng ihain sa inyo kung saan mabibigyan kayo ng pagkakataon para magkaroon ng pera. Or merong pumasok na maraming pera. I-claim na natin yan. Yan talaga nakita ni Moonchild. Kung saan din po ay maproprovide nyo ng mabuti at ng may kaiigi yung ilang responsibility nyo. Kasi the King of Pentacles ay narito sa ilang mahal nyo sa buhay. Kung meron kayo ng responsibility, obligations, mas magagampanan nyo yan ngayong taon. You will be financially secured, Sagittarius. Sana all, i-claim na natin yan. So, sa travel, bilang kayo'y natural, ay isang travel sign. Meron pa rin, andito pa rin. Meron patuloy na paggalaw. Maaaring yan pa nga yung bigyan yung higit na priority rin for some of you bukod sa trabaho. Meron kayong ilang goal dyan, pero adjustments are required, Sagittarius. Kasi sa work, parang you will be needed ng higit ng ilang nakatataas or ng ilang katrabaho, at dito kailangan mong mag-adjust sa schedule kung saan mo isisingit yung ilang personal na hangarin mo, especially when it comes to travel. Okay? Or kung meron kayong ilang bagong simulain when it comes to travel or ilang practices ito, personal goal sa pag-aaral man ito, or when it comes to your spiritual connections sa iyong faith, ang lawak kasi the Temperance card ay narito, pag-aaral, relihiyon, parang andito yung pagkonekta nyo rin sa kanya. Ang balance lang ng Sagittarius, yun lang sa dami, bukod sa pag-a-adjust, kailangan nyo rin ng, Moonchild? Pag-unawa, at sapat na, paghihintay, yung patience, ayan. Patience, and patience. Mula sa ilang pwedeng ihain sa inyo na trabaho or obligations. Yan ay patuloy nyo mabibigyan. Sabi ko nga, mapangahawakan, may proteksyon at mayroong suporta. Hindi kayo dito nag-iisa. Okay? Actually, the Five of Cups, the Queen of Pentacles, Temperance. Meron kayong tinatrabaho, bilang na-mention ko na rin yung proteksyon. Kasi nagka-highlight kayo yung mga 9th house about legal matters. Kung meron man kayo, okay, hindi kailangan mag-apply or any legal issues na kinakaharap. I-claim na natin na yan ay merong lunas, merong solusyon. Huwag lang kayong mainip. Patience is the key. Patuloy na pagkatiwalaan ng proseso. Okay? Patungo kayo doon. Hanggat patuloy nyo rin na tinatrabaho ito, binibigyan ng pag-aksyon, walang imposible para sa inyo ngayong taon 2024, Sagittarius.
Hi Taurus, payo na mahalagang marinig mo sa pagpasok ng bagong taon 2024. Ano pa nga bang mensahe ang kailangan mong marinig? Mensaheng gabay lamang po para sa mga Taurus 2024. Anong maiwan natin para sa kanila? Message? Taurus, si Miss Dit Colon, and Motivational Thoughts by Elm. Ayan, tayo nga po pala ay live na live rin sa ating YT. Bilang ganito na madalas yung ating setup, nilalive na natin para hindi na natin kailangan i-edit ng malala dahil nanlalabo na po ang mata ni Moonchild. Pero Taurus 2024, bumagsak na ang 4 of Wands pa isa-isa, 10 of Pentacles, 2 of Wands reverse. Sige, add pa tayo. Taurus 2024, anong payo ang nais natin ibigay para sa mga taong ito na pwedeng makapakinig? Payo sa pagpasok ng bagong taon para sa mga Taurus 2024, 9 of Cups, the 3 of Cups reverse. Sige, add pa tayo. Pa isa-isa. King, 7 of Swords, King of Cups, 7 of Swords reverse. Okay. Okay, may umangat na. And the Page of Pentacles reverse. Okay. 10 of Pentacles, 9 of Cups. Parang ang sagana nung nakikita ko rito para sa inyo. Merong indikasyon ng growth, patuloy na growth sa usaping pamilya, karera, trabaho, at pera. Na kung aking i-relate itong ilang umangat dito para sa inyo, Taurus, astrologically speaking, kung napanood nyo na po yung inyong yearly Kapalaran Taroscope sa ating channel o dito sa ating page, sa Facebook man or YT, ay maaaring napakinggan nyo na isa kayo, Taurus, i-claim na natin, isa kayo sa lucky sign. Swerte. Okay? Based lamang ito sa astrolohiya. Na sumasang-ayon sa ilang bumabagsak dito pa rin sa inyong mga baraha. Maaaring sa ngayon, para sa ilan, hindi pa yan agad-agad. This is something, guys, na patuloy na dadaan sa proseso. So, pagkakatiwalaan nyo lang ito. Okay, maaaring para sa ilan nandito na kayo sa kalagitnaan ng proseso. Kahit pa sa pakiramdam nyo ay parang ang tagal or wala naman. Pero Taurus, lagi nyo lang tatandaan na yes, malayo pa pero malayo na. Okay, pagkatiwalaan nyo itong magandang benefits or magandang indikasyon na something makakatulong sa inyong patuloy na growth sa buhay. Maganda yung flow. Okay? I-claim na natin. Ngayon pa lang. Para sa ilan, low-key lang ito. May pagka-low-key ng energy. I mean, kung meron mang something positive when it comes to money or relationship, kung meron kayong ganap dyan, kung meron kayong ilang proseso ng pagdadaanan, or if this is something marriage or love proposal, for some of you, low-key lang yung energy, hindi nyo masyadong ipapabalita ito sa madla. Tahimik nyo lang itong isi-celebrate kasi kontento kayo. Umaangat yung contentment, yung happiness na alam nyo yung deserve nyo. Okay. Other messages, meron tayong nakikita ditong pag-travel. Travel indicator na kung saan, yes, merong delays. Isang proseso pa rin ito. Lahat naman pinoproseso talaga. Hindi agad-agad ay andong ka na sa gusto mong lugar na mapuntahan. Pero 9 of Cups, katabing-katabi, Taurus, na full support ka ng universe this year. Maring ngayon pa lang, kung meron kayong ilang inaayos, gaya ng travel documents, papers, visa, or anything, na kung saan dadaan sa ilang transaksyon, pagkatiwalaan nyo ito. Makakarating kayo sa inyong mga pangarap. Or ilang pangarap na lugar ba ito? Okay? Or posisyon. Kasi, andito yung pag-highlight din, pagbibigay din sa inyong mga wishes. Dreams, wishes, in life. Okay? Okay. Yun yung unang pinaka-nakita natin dito. Kasi 10 of Pentacles, napakaganda po niyan. Yan yung isang indicator ng para bang magiging money magnet kayo ngayong taon. Kung hindi man ito sa inyo mismo mag-apply, halimbawa, wala kayong trabaho, tayo po ay general message, just only take what's, ayan, mekos na po mo chat. Ayan, na live, walang edit to guys. Just only take what resonate, tayo po ay general message.
Iba-iba pa rin sa realidad ang ating posisyon, sitwasyon. Pero kung hindi mag-apply na meron kayong something bunga, meron something benefits, reward sa trabaho, sa usaping pera especially, then kung meron na kayong kapareha, maaaring sa kanya ito mag-apply. At syempre pa, kayo sa pamilya ay mababahagian din ng swerte na ito. Okay, lahat kayo magiging masaya. Or kung single naman, maaaring ito may kaugnayan sa nakatatanda o nakatataas sa family. Kung saan ikaw rin ay mababahagian kasi nga lahat kayo ay magiging fulfilled and content this year. Okay? Okay. So, ano pa bang ilang messages natin dito? Parang ano lang, no? Yung growth, meron at meron eh. So, kung meron kayong nais na simulan when it comes to anything related sa money, kung meron kayong gustong i-invest, this is the best year. 2024, nabigyan niya ng tuon at pag-aksyon. Na syempre pa hindi kayo nagmamadali. Na sa akin nakikita naman na hindi niyo mamadaliin. Sabi ko nga, low-key lang kayo eh. Hindi kayo magiging bukas sa ilang possibility, pero hihimayin niyo lang. Papakiramdaman. Or maybe isang mensahe yun, na huwag kayong magmamadali. Sabi nga nila, you should always know your business. Maging ano pa man yan. Pero, kung ano man yung ipunla nyo ngayon pa lang, patuloy nyong ipinupunla sa inyong buhay paggawa, lalo pa kung may kaugnayan ito, hindi lang sa simpleng enerhiya, pero sa pera. Hindi lang doble, pero triple, more than that, guys. Yung pwede nyo ma-end. Okay? Ang ganda ng flow ng money. 10 of Pentacles. Kayamanan yan. So, i-claim, sabi ko nga yung pagiging money magnet nyo, parang susundan lang kayo ng power, ng money, and nung magagandang influence sa inyong paligid. May growth. So, i-claim na po natin yan para sa inyo. Pero syempre pa, ito ay something na patuloy niyong bibigyan ng pag-aksyon, paangatin yung inspirasyon at determinasyon na patungo pa kayo sa inyong ikatataas at ikatatatag ng buhay, profesyon man o relasyon sa inyong buhay. Huwag lang magmadali. Okay? Yun yung maiwan ko. Ang ganda actually. Pero isa-isa lang. Hinay lang. Kalma. Take everything one step, one day at a time. Ngayong 2024, para sa inyo, Taurus. Hi, Virgo. Payo na mahalagang marinig mo sa pagpasok ng bagong taong ito, 2024. Hingi tayo ng ilang messages pa. Ano pa bang kailangan yung marinig? Mensahe na kailangan marinig ng mga Virgo. Mga taong pwedeng makapakinig nito, mensaheng gabay lamang po para sa mga Virgo 2024 message. Virgo, anong maiwan natin para sa kanila? Virgo, kumpul na sila. The 7 of Pentacles, reverse. The 8 of Wands, reverse. 4 of Pentacles, reverse. The Strength card, reverse. Okay, so reverse sa lahat. Pero hindi naman po ibig sabihin ay hindi okay. Actually, merong ilang sign lang dito na marahil isang mensahe ito. Unang-una na umangat yung pagkapagod, Virgo. Marahil ngayon pa lang, patuloy kayong nagiging busy and productive sa inyong buhay-buhay, life in general, trabaho, pamilya, relasyon. The strength card is in reverse. Kaya yung pinakauna, actually lahat, physically, mentally, emotionally, parang drained ang inyong energy. Bakit? Marahil nga po, kasi nga ito tayo po ay live na live ngayon sa ating YT. Inilalaban natin ito sa live. Pero, Virgo, minsan hindi natin napapakiramdaman na ang ating mga sarili, Kasi nga, nagpupush lang tayo eh. Patuloy tayong lumalaban. Patuloy sa pagsabak sa buhay, trabaho, sa araw-araw, or pamilya, gawain. Pero sa pagkakataong ito, naway higit mong papakiramdaman din ngayong taon, or at one point, makaramdam ka ng pagkapagod sa relasyon man ito, trabaho, sa pang-araw-araw na buhay. Minsan, lalo pa kung paulit-ulit mo itong ginagawa, hindi mo maiwasan na mapagod. Papakiramdaman ang iyong sarili, Virgo. Listen to your body palagi. Tanging kayo lamang po ang higit na makapagsasabi rito.
Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lamang po tayo. Pero kung pagod na kayo physically, it's okay to step back. To pause. Magtulog, magpahinga. Alisin yung ilang pag-aalala kasi nakakita tayo dito ng worry. Worry na may kaugnayan sa pera, sa travel, sa inyong mga puso. Okay? The Three of Swords, reverse. Actually, maganda naman po to. Maaring ngayong taon, dadaan na kayo sa ilang realizations, sa ilang, especially kung itong mga nakalipas na buwan or taon, na 2023, meron kayong pinagdaanan, pagdating sa inyong mga emosyon, relationship-wise, na hindi masyadong okay. Then this year, anytime, at one point this year, claim na natin na may paghilom. Kung meron kayong ilang nakatensyon, or parang hindi masyadong nakasundo, may paghilom. Mag-heal to. It will take time, yes, pero iba-iba rin naman po tayo ng proseso sa part na yan. Reversal energy po tayo every time. So, maaaring ito ay mag-apply sa iyo mismo, or pati na rin sa ilang tao sa iyong paligid. Pero, hindi kailangan madaliin. Again, iba-iba po tayo ng proseso sa part na yan. Yung healing stage. Okay? Okay, magpalakas. Yun yung pinaka nakikita ko dito. Kasi ready kayo eh. Ready kayo sa mga bago ngayong bagong taon. But at the same time, ready ba talaga kayo? Physically, mentally, or emotionally? Higit mo sanang bigyan ng priority rin kung kayo yung higit na nag-aalala, nagpa-provide sa pamilya or sa ilang sektor ng relasyon. Sana huwag mong kalimutan na bigyan din ng prioridad ang iyong sarili. Self-care, self-love, ngayong bagong taon bilang lahat sila reversal cards na medyo hindi masyadong, medyo sabi ko may pagkapagod, medyo drained yung energy. Pero andito naman, yung paghilom, patuloy kayong susubok sa ilang parang naantala or hindi nyo nabigyan ng pag-aksyon or napanindigan this time. Mas haharapin nyo na yung positive. Or maybe isang message ito na paangatin yung positivity na hindi madali sa lahat ng pagkakataon. Pero kapag pinaangat nyo yan, mas magiging maganda. Syempre, patotoo yan. Message din kay Moonchild to. Totoo na mas kapag positibo tayo, mas maganda yung flow. Mas gaganda, mas magbubukas yung ilang opportunity. Pinto ng oportunidad para sa inyo this year. So more on, again, hindi po isang medical advisor kung kailangan nyo, kung ito ay something pain, kung meron na talaga kayong visible pain na kinakaharap or nararamdaman ngayon pa lang. Then syempre i-check, papatingin sa mga professional. Or, other indication dito, parang mas nanaisin nyo ngayong taon, maaaring ngayon pala nararamdaman nyo na to para sa ilan bilang sobrang nag-highlight yung pagpapalakas or pagpapahinga. Kahit sa paraan lang na gusto nyo lang munang mag-spend ng more time, more private time para sa iyong sarili, para higit ka makapag-isip, makapagnilay-nilay, makapagproseso ng ilang bagay, may pagkaseryoso at pagkamalalim yung umaangat dito. Maybe isang indikasyon ito na higit kayong mag-mature this year, higit nyong seseryosohin ang inyong buhay, relasyon, pag-ibig this year. So, sana kayo rin, yung sa inyo, yung kaya nyo ibigay sa inyong sarili, ay positive lang din. Kasi minsan, hindi nyo na napapakiramdaman ang inyong mga sarili sa sobrang dami ng inyong iniisip or ilang talagang nakaatang na obligasyon sa buhay. Okay? So, syempre kung paano nga naman natin magagampanan yung mga obligations na ito kung tayo mismo ay hindi pala okay. So, take care of yourself, Virgo. Yung pinaka-message na umangat dito para sa'yo. Ito yung ilang pahabol na payo sa pagpasok ng bagong taon, 2024, para sa inyo, Virgo. Hello, Capricorn! Ano nga bang payo ang mahalagang marinig sa pagpasok ng bagong taon na ito, 2024? Ano pang kailangan mong mensahe
na importanteng marinig para sa mga Capricorn, para sa mga taong maring makapakinig nito. Anong maiwan natin para sa kanila? Message. Capricorn, 20, ayan, agad-agad. Sige, mag-add pa tayo dyan. Capricorn, 2024, ayan, may ilang barahan na. The Lovers, agad-agad. The Empress Reverse, the Six of Cups, King of Cups, Four of Pentacles Reverse, Eight of Wands Reverse. Okay, Judgment. The Lovers. Okay, so syempre pa, agad-agad bilang yung pinaka-word. Lovers. Love. May pagbibigay din agad dito pagdating sa usaping pag-ibig. Maring ito yung pinaka-energy ngayon. No matter what your relationship status right now, Capricorn, single, in a relationship, or married, maring andito yung ilang cravings. Ayan. Yung ilang parang, syempre pa, no? Gusto niya ng love, love, love sa inyong paligid. Na hindi posible bilang ito yung umangat sa inyo. The Empress, the Six of Cups, for some of you, maring merong ilang ganap or ilang taong magbalik sa inyong buhay anytime soon this year, 2024. The Six of Cups ay narito, the Empress. It could be an ex, okay, or isang taong tumatak sa inyo from the past na may kaugnayan, okay, pwede to. Just only take what resonate. This is a general message, guys. May kaugnayan rin sa bata, okay, kung meron na kayong anak or naging anak. Maaaring meron mabuong bagong koneksyon sa pagitan nyo. Hindi man ito katulad na ng dati, pero maaaring merong reconnection. Kahit sa simpleng reconnection. Kahit over the net lang ito. Okay? Or kung single, ano lang, magsasaya lang. You will enjoy the moment. You will have fun. Or maybe isang message ito, na-enjoy lang yung flow ng buhay, pag-ibig, relasyon. Maging open kung andito na yung willingness, yung kagustuhan na merong ma-meet na someone. Capricorn, walang imposible. Okay, so maring kung aking i-base lang din, merong isang tao from the past ang maring magbigay daan patungo kay the one, or merong anything na kaugnayan, yung nakaraan sa buhay mo, pwedeng umangat ngayong taon. And it could be unexpected. Okay? The Empress, other messages, the Lovers, in a relationship, couples, ito yung nagbibigay din sa inyo. Kung kayo nakapakinig kanina, or sa ilang unang signs na ating nabasahan, hindi iba-iba yung nag-highlight. At sa inyo, buhay, pag-ibig, relasyon, at usaping bata. Yes, guys, hindi isang medical advisor ang Moonchild, pero maaaring merong magbuntis. The Empress is indicator na merong pregnancy. Again, ito lamang po ay based sa ilang baraha rin na umaangat rito, huwag laliman, okay? But it could be unexpected, lalo pa sa mga couples na attached, married, sa pagkakataon na hindi nyo inaasahan. So, kung hindi pa kayo ready, be extra careful. Ayan, syempre, totoo naman yan, na ang isang supling, ang isang anak, ay isang responsibilidad rin. So, kung ito naman yung hinihintay nyo, hinihiling nyo na, then why not? Merong baby blessing. If ever hindi to mag-apply sa inyo mismo, maaaring ito ay sa ilang kaibigan from the past, or ilang tao from the past, or ilang tao sa iyong buhay, sa mas practical na, merong magbubuntis. Maaaring meron kang mabalitaan na hindi mo inaasahan. Or, kung meron na kayong kids, ngayong taon, higit kayong mapapalapit sa kanila. Iba yung bonding na mabubuo nyo kasama sila. Kumbaga, this is something na iti-treasure nyo forever and ever. Amen. Char, hindi. Pero, kumbaga, maybe isang indication lang din ito to spend more quality time kasama ang mga bata or ang iyong mga pamilya. Okay? Okay. Ano pa bang maiwan natin dito? So, yun yung unang umaangat dito para sa mga Capricorn. Other messages is all about, movement. May pag-travel ako nakikita dito. Or, kung ikukumpara, pagsasama natin sila, love life, travel, maring nasa ibang bansa ito, guys, para sa ilan sa inyo. Or, kung ngayon pa lang, nasa LDR relationship kayo, meron patuloy na growth. Okay? Habaan lang ang pasensya, yung pagtitiis, iisipin nyo lang palagi, yung meron ng pang long term na plans para sa isa't isa.
Okay? At magtitira pa rin. Kasi nakikita ko the lovers, yung higit yung parang all out yung energy dito. Bilang Capricorn, parang ipopush nyo to. Kung meron mang talagang in love na, ngayon pa lang, ipopush nyo ito. Reversal tayo, sumaling kayo itong ipopush. Ilalaban kayo nito. Pero magtitira pa rin, okay? Sa lahat ng pagkakataon, para sa sarili. Para sa inyong mga sarili rin. Huwag niyong kakalimutan yung kayo. Hindi sa hindi kayo, hindi nyo, kasi sabi nga nila, kapag na-in love daw tayo, kailangan all out. Pero pinapaalalahanan kayo ng cards na syempre pa, magtira rin, tira-tira rin para sa sarili. Napakahirap kapag ikaw naman yung nawalan. Sa panahon na, alam mo yan, minsan kailangan mo rin. So, stay practical sa part na ito, Capricorn. Hindi sa hindi magiging okay ang kapareha bilang the lovers, ang balance. May pagbibigayan na dito yung respeto. Pero may pagkakataon lang din na kailangan at importante na ano lang din, yung para sa'yo. Yung alam mong deserve mo. Okay? Okay. Ano ba bang ma-add natin dito? Andito lang yung energy. Hindi magiging mahirap. Yes, hindi magiging madali, pero hindi magiging mahirap. Mapangahawakan. Ano mang pwedeng ipato sa inyo ng mundo. Especially sa usaping relasyon, pag-ibig. Andito yung pag-i-enjoy lang. Andito yung cravings nga eh. So, i-enjoy nyo lang. Nang hindi kayo nagmamadali, okay? Nang hindi kayo sobra-sobra ay nag-i-invest. Lalo pa kung andito pa lang kayo sa kumbaga, getting to know stage. So, take it easy, kalma, unti-unti. Iisipin nyo yung pang long term na pagpaplano, yung may long term na future plans. Okay? So, ayun, more on love, relationship ang umangat para sa mga Capricorn. Ito yung maaring payo pa na mahalagang marinig nyo sa pagpasok ng New Year 2024, Capricorn. Hello, Gemini. Ito na po ang inyong reading. Ano nga bang payo pa ang mahalagang marinig mo ngayong pagpasok na ito ng bagong taon 2024? Hingi lang tayo ng ilang messages para sa mga Gemini. Para sa mga tao makakapakinig nito, will be straightforward, hopefully, diretsahan, wala nang mekos-mekos, pero minsan napakaraming ipinaparating ng baraha. Pasensya na po. Para sa mga Gemini, anong maiwan natin para sa kanila? Sa mga taong maaaring makapakinig nito, message. Anong maiwan nating mensahe para sa mga Gemini? Ito, ayan. Kumpol na. 2024, ano bang maiwan nating payo para sa kanila? 2024, Gemini, message. Okay. Medyo marami ito. Hindi natin pipigilan. The World. The Four of Wands. The Sun. The Knight of Wands. Ayan. Masang-ayon ang aking pamangkin. The Five of Swords. Six of Wands reverse. The Moon reverse. The Death card. Hindi po kailangan katakutan yan. Meron lamang yung kalakip na mensahe. The Four of Pentacles reverse. Okay. So, the world, unang umaangat dito, ang travel sector. Kahit sa simpleng ideya, plano, merong ilang ganap dyan, magbibigay diin ang international agenda sa inyo ngayong taon. Merong travel opportunity sa mas praktikal. The Four of Wands, merong celebration. Something offer ba ito kung ito'y may patungkol sa trabaho. Kahit over the net yung agenda, guys. Kasi, or halimbawa po, nasa isang kumpanya kayo na konektado itong company nyo sa ibang bansa. Tapos ikaw, yung makikita nilang pwedeng magrepresenta ng inyong kumpanya. Yung ganyung possibility. Positive possibility and potential when it comes to travel or international agenda ngayong taon. Okay, other possibility dito. Four of Wands, the Sun, Knight of Wands. Pagdating sa usaping love life, no matter what your relationship status, pero may paglalim, para bang mas serious mode yung inyong pakiramdam. Meron ng hindi sa lahat ay mag-a-apply, pero merong ng ikakasal, okay, or mapagdesisyonan na ng ilan sa inyo na magsama na sa isang bubong. Mas seryoso yung connection na umaangat dito nang napapanatili nyo yung
kagaanan. I mean, yes, seryoso kayo sa ilang bagay, sa ilang plano, sa ilang future plans, but at the same time, na-enjoy nyo pa rin. Maybe yun po yung pinakapayo rin. Na-enjoy nyo pa rin yung company nang hindi kayo masyadong seryoso. Kumbaga, sunod lang, sabay lang sa flow, andito yung energy, upbeat lang kayo, upbeat. Parang, kalma. Ayan, iwas sa pressure. I-enjoy yung isa't isa. Okay? The world is a great sign kung about money naman tayo. Kasi kaya marahil merong kakasal na, ready na kayo. Financially, emotionally, mentally, physically, the sun, ready na ang mga bagay-bagay para sa inyo. Kaya may pagkaseryoso na kayo sa ilang sektor, especially sa relasyon. The world, ulitin ko, about money. Okay, maganda yung pasok, maganda yung flow ng pera naman. I-claim na natin yan kahit pa kasi dalawa yung indikasyon nito. Na minsan nakikibaka kayo sa ilang gastusin rin. Patuloy ito very normal. Andyan ang highs and lows ng buhay. Yes, merong papasok na kagaanan yung security when it comes to money, but at the same time, andito yung ilang bills, yung ilang payments, yung patuloy na gastusin, bayarin. Pero at least merong pumapasok, natutugunan naman, patuloy yung matutugunan yung ilang kailangan yung obligasyon na ito. Okay? Okay. Kaya marahil umangat yung, ito, the world. Success to guys eh, yung sign nito. Tapos hindi pa yung 6 of Wands. Meron kayong personal celebration this year. Sa pag-ibig man, relasyon, or buhay, karera. Manatili lang kayong positive, okay? Kasi parang wala kayong higit na kalaban dito, kundi yung inyong mga sariling mindset. Minsan, nagdududa na kayo. Meron bang nararating to? Meron ba akong mararating sa posisyon na ito? Or gumagalaw ba ako? Pagkatiwalaan, gano'n man kabagal, umandal ka, umuusad ka, Gemini. Okay? Merong something balita. Kung hindi mag-apply yung relationship at single kayo, may something balita sa buhay karera. Or pwede din naman mag-apply sa parehong sektor ng relasyon at career. Good news. Expect nyo na ito. Tanggapin nyo na ito. Claim nyo na yung magagandang possibility and potential. Mula ito guys, sa patuloy nyo rin inalayan ng efforts. Okay? Sa buhay paggawa. The death card ay narito, the moon reverse, isang indikasyon na tutulungan nyo inyong, ito hindi isang medical advisor ang moon child, especially emotionally, mentally, kung paano kayo mag-isip or mag-handle ng inyong emosyon, tutulungan nyo na patungo kayo sa mga bago pang transformasyon na pwede nyong pagdaanan in life. Na hindi kayo mag-i-stuck sa isang relasyon, isang pagkakataon lang na baka nasaktan kayo or nainip kayo kahit sa simpleng ganun lang, hindi na kayo magiging bukas pa sa maraming magaganda na pwedeng ihain sa inyo ng universe kasi patuloy kayong dadaan sa pagbabago ngayong taon. Pero syempre pa, you have to be willing then, Gemini. Huwag kang panghinaan just because parang wala na. Or wag na lang. Kasi parang ang tagal na. Especially for single na naiinip na. May ilang bagong simula. Inuulitin ko. Pero you have to put yourself out there, Gemini. Siyempre pa, Knight of Wands, kailangan nyo magtulungan. Need a one. Baka hindi pa kayo magtagpo. Dahil, maaring, kala nyo, wala, pero meron. Ano? Kung andito, again, ang kagustuhan, walang imposible. Andito yung enerhiya, walang imposible. Paangatin niyo yung kagustuhan. Okay? Okay. So, travel yung pinaka number 1 na umaangat dito. Babalikan ko to. Positive possibilities when it comes to travel. Kung hindi man, kung aking i-relate astrologically, anything related sa education or religion or ano pa bang, kumbaga, kahit sa simpleng practices or ilang learnings, parang dyan yung transformation. Patuloy kayong gustong merong matutunan pa sa buhay, life in general. Andito yung cravings nyo sa ilang pagbabago pa, patungo pa sa i-improve nyo sa isang relationship or sa isang position sa trabaho. Yes, more on the serious side yung nakikita ko para sa mga Gemini, pero uulitin ko, huwag kalimutang magsaya.
na para kang isang bata. Okay? I-enjoy ang life, just go with the flow. Ngayong taon, yan yung maaring payo pa na mahalagang marinig, 2024, Gemini. Hi Libra, ito na po ang inyong reading. Ano nga bang payo ng baraha sa'yo? Sa pagpasok ng bagong taon 2024, ano pa yung kailangan mong marinig o importanteng marinig na mensahe mula sa baraha? Again, mensaheng gabay lamang po para sa mga Libra, will be straightforward sa ating reading. Hopefully, ayan, ilaban na natin ito para sa inyo. 2024. Anong mensahe ang mahalagang marinig ng mga taong maaaring makapakinig nito? Libra, message. Libra. Anong maiwan natin para sa mga Libra? Ayan. Kumpol na sila. Mag-add pa tayo dito. Libra, 2024. Sa taong nakapakikinig nito, anong maiwan natin para sa kanila? Or para sa kanya? Libra. 2024. 2024, ayan, umilap na. Ayan. So, 8 of Pentacles reverse, medyo marami to. The Ace of Cups, Knight of Pentacles, the High Priestess, 10 of Swords, 6 of Pentacles reverse, the Page of Wands, the Devil reverse, hindi po kailangan katakutan, the Page of Cups. Okay. Okay. So, mas seryoso. Libra. Parang ganyan yung message ko kanina bilang kay mga air signs. Kung nakapakinig kayo sa Gemini, tama ba? May pagka-serious mode. The 8 of Pentacles reverse kasi represent ito yung pagiging mature nyo sa inyong ginagawa. Trabaho. Mas seryoso kayo ngayon na merong ma-earn, merong makuha, merong benefits na matanggap. Na dapat lang, 'di ba? Mas serious mode sa kung ano mang goal nyo in life or kung ano yung gusto nyong ma-achieve pa. Okay? Ngayong taon, 2024, Libra, kung patuloy mo yung tatrabahuhin, maging ano pa man yan, gaano man yan kalaki, kabongga, kaliit, the Ace of Cups, the Knight of Pentacles, may bago, something bago. Merong pwedeng ihain sa'yo ang universe anytime soon. Kung saan mas lalo pang aangat yung kagustuhan mo na makarating sa resulta. Na hindi posibleng marating mo ngayong taon. I-claim na natin yan. Pero ngayon, January pa lang, mag-start ka muna sa ilang pwedeng options or choices mo in life. Sa ilang bago na naisip mo, kahit sa simpleng pagplano or ideya ito, kung paano mo, of course, mapapalago ang iyong sarili sa isang, more on sa ano to guys, unang-unang nakita ko, okay, trabaho, career, magplano, para sigurado, sa gusto mong patunguhan ngayong taon, dahil merong something parating, na benefits, na money-related, may something matatanggap, ang mga Libra. I-claim na natin yan. Merong improvement when it comes to money. Manatili ring bukas. Gaano man kayo parang kaseryoso. Manatili pa rin. Kumbaga, i-balance nyo pa rin yung work-life balance. Kasi sa ilang connection, ayan, the Ace of Cups, maaring merong ilang new connections, new people, new friendship, na pumasok sa inyong buhay ngayong taon kung saan sila yung maaring maging daan din. Ayan. Para sa ikaw unlad mo ba sa iyong ginagawa? Maging bukas pa rin doon. Gaano man parang, ay ayoko, dito lang ako, magtatrabaho lang ako. Balance is the key. Bilang kayo mga Libra, you're all about balance. I know, mapangahawakan naman to. I mean, may pagkakataon na seryoso sa trabaho at meron ding panahon na kayo ay makapagliwaliw, na-enjoy lang din ang life. Kasi sa pag-enjoy nyo na yan, hindi imposible na merong someone dyan na umangat na kung saan, sabi ko nga, maaaring merong benefits. Hindi sa meron tayong hinihintay na benepisyo mula sa iba lagi, pero sa pagiging bukas mo, sa ilang possibility ng pakikipag-socialize, pakikisalamuha, kaibigan,
maring meron din silang may apply sa'yo or maiwan sa'yo na something na kung saan mas makakadagdag doon sa pundasyon na ginagawa mo pala ngayon. Okay? Doon sa katatagan at doon sa seguridad sa iyong trabaho man or usaping pera ito. Okay? Yun yung pinakaunang umangat dito. Trabaho, trabaho, trabaho. At usaping pera, Libra. Parang dyan yung ikot ngayon sa mas seryoso yung pag-iisip na wala namang masama. Dahil sa mas praktikal, ang hirap na ngayon kumita. Lalo pa kung meron na kayong ilang obligations, responsibilities, the Six of Pentacles. Ito yun yung mga dahilan nyo. I know sa live guys, hindi natin na ipapakita yung baraha, pero no worries, i-upload rin po natin to. Live na live rin po pala tayo ngayon sa ating YT, but anyway, ito na. Ito yung dahilan kung bakit nagpo-push, kung bakit ang inyong mga isipan ay nasa usaping kita, pera, your income, budget, dahil sa ilang gusto nyong mabahagian, sa ilang gusto nyong suportahan, mapagbigyan. Or sa mas praktikal, maaring ayan, kung meron na kayong anak, bilang may umiiyak na bata, yung pamangkin ko po, pasensya na. Ayan, naghang na po si Munchad. Pero, family, ayan, usaping pamilya, maaring meron kayong ilang pagbabago na gustong makita dyan or makitaan ng improvement sa mas practical if this is about your home, physical home, meron kayong aayusin, pagagandahin, or i-renovate, or dadaan talaga kayo sa house renovation. Oo, sa mas practical, or bibili talaga kayo, merong pag-move, may ilang pagbabago. Mula dito sa ilang unhealthy, or hindi masyadong kaaya-aya sa inyong paningin or pakiramdam, meron kayong pagbabagong nanaising gawin. This is something na yun nga, kakailanganin ng pera. Kaya naman nagsisikap, nalalaban. Kasi meron din kayong gustong pag-alayan ng enerhiya na ito, na hindi imposible na inyong magampanan at mapanghawakan. Na ang ganda. Pero ito lang, hindi po isang medical advisor ang Moonchild, the Ten of Swords. Kita mo naman dito, mayroong ilang espada na nakasaksak sa kanya. Alalayan lang sa part ng hindi kayo nasosobrahan. Okay? Magpahinga. Recharge your energy, pakiramdaman ng inyong mga sarili. Ngayong 2024, ito yung mensahe or payo na mahalagang marinig pa ninyo, Libra. Hi Aquarius! Ano nga bang payo pa ng baraha sa'yo? Ang pwede niyang iwan sa pagpasok ng bagong taon na ito, 2024, hingi tayo ng ilang messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po. Anong kailangan marinig ng mga taong ito na maaaring makapakinig? Aquarius 2024, message. Aquarius, will be straightforward hanggat maaari, hopefully. Salamat po sa ilang nananatili sa ating live na live tayo ngayon sa ating YT. Pasensya na rin po sa ilang ingay dahil maaga-aga pa. Ayan. Aquarius, 2024, may bumagsak na at ayan, kumpol na sila. The King of Wands, the Tower, the Page of Cups. Okay, yusin natin. Six of Swords, Reverse, the Five of Wands, Knight of Cups, the Three of Wands, Reverse, the Eight of Cups, and the Magician. Okay. Okay. Okay, parang ang daming ganap ngayong taon. Halo-halo, mekos-mekos yung nakikita ko rito. Na minsan ang hirap mag-concentrate. Ang hirap iwanan ng higit na, bilang kayo yung mga Aquarius, ang lawak niyong mag-isip, very futuristic kayo. So, unang mensahe, payo na nakikita ko rito, kung meron kayong pakiramdam na parang ang daming tumatakbo sa inyong mga isipan ngayon pa lang, na kahit sa simpleng plano pa lang ito, ideya, Aquarius, kalma, isa-isa lang. Huwag ma-pressure. Kung nanaisin, if you're into journaling, isulat nyo yung mga goal nyo na yan, na gusto nyong matanggap or ma-achieve this year, isa-isa. Para lang, higit kayong mas merong concentration. I mean, alam nyo kung saan kayo muna, isa-isa lang, ay magpa-priority.
Okay? Parang ang daming kasing work, ang daming ganap, ang daming trabaho. Tahanan man, pamilya, or usaping relasyon, andito lahat ng inyong isipin. Okay. Sige, bilang na pag-usapan na natin yung tahanan, maring meron kang the tower. May ilang something unexpected sa part na yan. Hindi kailangan, hindi kailangan laliman. The Page of Cups, katabi-katabi nito, maring meron, andyan yung plano, isa sa plano, ilang pagbabago. Itong unexpected na to, for some of you, maring ito na rin naman yung nililook forward yung gawin eh. I mean, tugunan, harapin. If this is about your physical home, may ilang changes kayong gustong gawin dyan. And out of nowhere, ngayong taon, maaaring anytime soon na ito, ngayon pa lang, mabigyan nyo na yan ng pag-aksyon or desisyon. Or merong ibabato sa inyo ang universe na, oy, ito na. Ito na, panahon na. Ito na yung perfect timing para maglipat ng bahay, or bumili ng bahay, or mag-renovate ng bahay. Andito yung kalawakan ng inyong isip eh. Buhay tahanan, unang-una nating pag-usapan, meron kang suporta. Andito ang suporta sa iyong paligid. Hindi ka dito nag-iisa, lalo pa kung meron ka ng pamilya, kapareha, yung support ay umaangat dito. Matutugunan nyo na yung pangarap nyo ito. Para sa lahat eh, para sa family. Okay? If this is about your work, ito, hindi ko ito tatamisan, pero maaaring makaramdam kayo ng ilang delays sa part na ito. Ito, very normal naman din po. Hindi naman laging smooth yung takbo. Especially sa trabaho. May ilang glitches, kabagalan. And it could be unexpected. So, sana mas paangatin nyo dito yung kung ano kayo publicly. I mean, yung public image nyo, remain positive, kalma, para walang masabi ang ibang tao. The 5 of Wands kasi, meron tayong, ito hindi natin tatamisan, merong something tension, work-wise, okay, or sa ilang relationship, teammates, workmates, or even your boss, na again, normal, hindi kailangan laliman, kahit sa simpleng hindi nyo pagkasabay, or pagkakaunawaan. Pero, susubok at susubok, katabing-katabi nito yung pagbangon ulit, okay, haharap at haharap kayo na tama naman. Gaan naman parang kakomplikado. Or talagang merong, ayan, may hugot na tensyon ang bata. Na, pasensya na po sa ilang ingay. Manlalaban pa rin. Okay? Para dito, dahil kailangan trabaho yan, di ba? Para sa pangarap nyo pa rin. Na gusto nyong matugunan sa pamilya unang-una. Okay? Yan naman ay hindi na babaliwala. Yung pagtitiis, yung syaga, yung paglaban nyo sa buhay. Merong something dyan na parating. Kahit pa, eto kaakibat nung parating na ito, ayan, nagmemekos-mekos na po si Moonshot. Medyo distracted ako sa ilang ingay. Pasensya na po. Yes, merong magandang flow ng money kasi nga, andyan, kaakibat yung pagtitiis nyo, manlalaban kayo. Kaya naman parang ka-struggle na. Pero, merong papasok. Pero ito nga, mararamdaman nyo yung maaring pagtaas rin ng ilang gastusin. Lalo pa kung mag-apply yung ilang bayarin or ilang ito na, magpapagawa kayo ng bahay or bibili kayo ng something, kahit sa simpleng pag-aayos lang ito or pagbili ng bagong kasangkapan. So, syempre pa, parte niyan ay yung paggasta. Pero, ulitin ko, lalo pa kung andito naman yung puso mo sa pagtulong at pagbibigay para sa i-improve ng pamilya, tahanan. Bibigyan sa'yo. Matatanggap mo yan. Okay? Mabibigyan mo ng higit na comfort ang mga mahal sa buhay. Mas magiging magical, mas magiging kompleto sa pakiramdam ang mga bagay-bagay. Para sa inyo, ngayong 2024, yan yung maaring payo pa na kailangang marinig, Aquarius. Hello, Cancer. Ano nga bang payo ng baraha sa'yo? Sa pagpasok ng bagong taon 2024, ano pa yung kailangan mong marinig na payo? Kukuha tayo, hingi tayo ng ilang messages para sa mga Cancer 2024. Para sa mga taong maaaring makapakinig nito, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Cancer. Cancer 2024. Ano pang maiwan natin sa mga taong maaaring makapakinig? Ayan.
Cancer. Cancer, Cancer. 2024. Anong message? Ayan. Uy. Okay, sige. Ayan. The 8 of Cups. 8, 9 of Cups. Sige, pagdikitin natin. The 3 of Swords. Medyo napastop si Moonchild doon. The 3 of Swords. 3 of Wands reverse. The Knight of Cups. Page of Cups. The Tower. Sige, add natin itong ilang... Uy, the Moon and the Sun. Nagulat ako. Nagulat si Moonchild. Bilang ang inyong ruler ay the Moon, Cancer, rules the Moon. Or Moon rules Cancer. Okay, pero the Sun and the Moon, highs or lows, sala sa lamig, sala sa init, ang pwede niyong maramdaman. Sa isang punto, kahit sa isang punto ngayong taon, Cancer. Pero andito yung enerhiya, andito yung pagkamalalim, andito yung paano kayo sa isang relasyon, especially unang-unang nagka-highlight dito, may umiiyak sa background. Pasensya na po, kanina pa umiiyak ang aking pamangkin sa ilang ingay. Medyo maaga pa kasi, pero sa usaping pag-ibig, relasyon muna tayo. Ito yung unang bumagsak. Ito unang senaryo. Hindi ko ito tatamisan, guys. Medyo may pain. Ito very normal. May puot, may sakit. Kahit sa sarili nyo lang pakiramdam, yung pagka-low-key, or pagiging emotional nyo, the Moon, or extra sensitive ng mga Cancer this year. Pero, meron kayong power, Cancer. Madalas ang sinasabi, yung emotions, kahinaan yan eh. Well, sa totoo lang, oo, madalas talo tayo kapag napapangunahan tayo ng emosyon. Pero sa true lang, yung inyong emosyon, yan yung inyong mga strength, yan yung power nyo. Paangatin nyo pa rin yan. Ano man ang sabihin, ano mang maramdaman ng ilang tao sa inyong paligid. Lalo pa kung alam nyo naman na kayo ay nasa wasto. Nasa balance lang. Iwasan, eto, parang message kay Moonchild to. Ramdam na ramdam ko yan ngayon pa lang. Bilang Cancer din po ang Moonchild. I have my sun sign in Cancer. So, kayo'y makatukayo ni Moonchild. Nagiging emotional tayo lately. May mga emotions, may pag-angat nito. Pero lagi mong tatandaan, Cancer, na yan ay hindi kahinaan, okay? Pero sana, huwag tayo magpalubog dyan. Huwag natin paangatin yan. Ito, parang nagaano yung akin, nagahang ang Moonchild bilang ramdam, nandito ang the Moon. Huwag kayong magpatalo sa kung ano mang pwede nyong maramdaman na alam nyong hindi okay or hindi makakatulong para sa inyo. It's okay to pause, to step back, pag nilay-nilayan ng mga bagay-bagay, or kung kinakailangan yung ilabas yan sa paraan na alam nyo ay kailangan. Minsan, kailangan talaga ilabas eh, no? Kailangan yung i-let out yung feelings nyo na alam nyo medyo neka or masakit na, mentally, emotionally, it's okay. Not to be okay sometimes, Cancer. Sa paraan kung saan kayo mag-heal, okay, the 3 of Swords kasi narito, medyo masakit to. Sa mga inyong mapupuso, ayan, maaring damahin nyo ito masyado na ayaw natin. Okay lang, sabi ko nga, tumigil sa isang punto ngayong taon, pero wag nyong tambayan yan. Danas ko na yan, yung pagtambay ng matagal, at hindi yun talaga, hindi yun tama. Hindi yun makakatulong para sa inyo. Kasi, uulitan ko, andito yung enerhiya nyo. Meron kayong kakayanan. Okay? Meron kayong power. Take back. Ayan. This is the year to take back your power, Cancer. Pangatin yung enerhiya na magaan, maganda, positive. Okay? Huwag kayong magpatalo sa kung ano mang pwedeng ibato sa inyo ng mundo or ilang tao na hindi nyo inaasahan na kahit sa simpleng paraan nito ay hindi nakakatulong sa inyo, i-let go, i-release. Huwag niyong tambayan. Okay? Nagagalit ang Moonchild. Hindi. Okay? Kasi ang ganda ng ilang possibility dito. The Page of Cups, about love, 9 of Cups, Knight of Cups, relationship. Parang kailang single, Cancer. Sinong mga single, Cancer? Tayo po ay live na live ngayon sa ating
YT. Parang kailangan lang natin ituon ng ating mga isipan sa love life. Love life, I mean, sa mas magaganda, syempre pa. Sa ulitin ko, sa mas positibo. Lalo pa sa inyong mga buhay karera. Okay? Kasi may ano dyan, positive potential. It could be unexpected rin. Yung energy ay nandyan. Patuloy na merong growth. Mas makikitaan mo ng magandang daloy ito. Kesa sa relasyon, I'll be honest. Para sa mga single, hindi masyadong pabor ngayon. Maybe on the first part of the year, parang ramdam nyo yung lungkot or yung pain or pagiging extra sensitive. For those married na attached, I feel with your cards na andito yung paghilom, merong pagtutulungan, merong suporta. So, kawawa kaming mga single, ganon, hindi. Sabi ko nga, mag-focus kayo kung saan kayo ay higit na alam yung merong kalakasan ngayon. It could be about your work or partnership in business or partner in crime na matatawag. Merong parating Cancer. Kung andito yung kagustuhan at feeling mo ready ka na, it could be unexpected. Single Cancer. Okay? About love ang umiikot sa inyong mga Cancer. So, kung ngayon, dumadaan kayo sa pain or at one point dumaan kayo sa hinagpes, sa heartache or heartbreak, or kung meron mang umangat ng third party, third wheel situation for some of you, kalma. Iproseso muna sa inyong mga isipan ng mga bagay-bagay, okay? Huwag kayo magmadali sa pagbuo ng decision, especially if this is something major or huge decision when it comes to relationship. I will be honest, medyo difficult yung nakikita natin dito, pero uulitin ko, merong support. May ilang tao sa inyong paligid. Hindi man matupad yung sa isang sektor, okay? Sa isang sektor, yung kahilingan nyo. Especially sa relasyon. Napakalawak ng usaping relasyon. It could be about your family, friends, or personal relationship. Wala man doon, hindi man doon magbigay diin yung kagaanan. At one point lang naman, ngayong taon, hindi kailangan buong taon sawi tayo. Meron naman, merong pangarap kang matutupad. I-claim na natin. Merong something kang goal na ma-unlock or ma-achieve this year. Kung saan, maibabalance mo yung kalakasan at kahinaang ito sa iyong buhay. Ito yung gamitin mo. Look at the brighter side of life na lang palagi. Message, note to self kay Moonchild. Kasi ako, i-release, i-let go yung ilang unhealthy people or unhealthy vibes, energy, patterns, unhealthy ways. Yan yung ilang tatalikuran nyo na. Para higit kayong kumalma, higit kayong maghilom, physically, mentally, emotionally, at lalo nyong ma-enjoy yung energy sa mas positibo ngayong taon. Paangatin ang inyong confident, yung tiwala na meron kayo sa inyong mga sarili. Kasi, kapag yung self-care, self-love na laging na-mention ni Moonchild, kung yan ay paangatin nyo at pagtitibayin nyo sa inyong mga sarili, higit kayo magiging maganda. Ay, magiging attractive, magiging charming, magnetic, at kapuna-puna. At dyan, mas mailalaban nyo yung mga pangarap nyo pa, yung mga goal nyo na ma-unlock or ma-achieve ngayong taon na hindi imposible. Ito yung makakamit nyo, mararating nyo. Ngayong 2024, yan yung maaring ilang payo pa na mahalagang marinig para sa inyo, Cancer. Hello, Scorpio. Payo ng baraha sa'yo sa pagpasok ng bagong taon 2024. Ano pa nga bang mensahe? Mahalagang mensahe ang kailangan mong marinig. Hingi tayo ng ilang messages para sa inyo, Scorpio. Ano maiwan natin para sa kanila? Message? Okay, Scorpio. Mag-spread lang po tayo ng ilang baraha. Scorpio. Ayan. Kumpol na sila. Mag-add pa tayo dyan. Scorpio. Okay. The Ten of Cups ay narito. Temperance card reverse, the Ace of Wands, Seven of Pentacles, Four of Wands reverse.
the Knight of Pentacles, Eight of Pentacles, and the World reverse. Kung may pagkainap ba kayong nararamdaman ngayon pa lang, unang buwan ng taon, Scorpio? Kasi parang sinusubok agad kayo ng universe sa paraan ng paghihintay. Yung patience nyo. Parang umiiksi agad ang inyong mga pisi na parang si Moon Child. Parang sinusubok kayo agad. Sa yung proseso ng paghihintay na may kaugnayan sa pamilya, sa travel, or sa ilang legal matters ba ito? The World kasi is in reverse, so may ilang delays, ilang glitches, ilang importanteng bagay na kailangan yung asikasuhin pero parang hindi umaayon sa ngayon. Scorpio, bukod sa pasensya, lang din, stay flexible and adaptable. Adjustments are required para sa inyo. Kalma. Okay. Merong dahilan kung bakit nagiging mabagal yung ilang bagay. Or parang hindi dumarating sa'yo agad sa panahon na inaasahan mo ang isang tao, isang sitwasyon, or usaping pera ba to, or about travel documents, as I mentioned. So, kalma lang. Sa huli, mapagtatanto mo yan. Mas magiging klaro sa'yo yung ilang dahilan na mapapasabi ka na lang na, ay, kaya pala, ganon, ganito. Para rin pala sa'yo higit na ikabubuti yon sa huli. Okay? Okay. Patuloy na magiging busy and productive ang buhay paggawa. So, yung blessing of work ay narito, umaangat para sa inyo, Scorpio. So, take advantage sa ilang pwedeng offers. Merong parating na offer, yes. Job offer ba ito? New projects? Extra work for an extra income? At dyan, tatanggap naman. Tatanggap. Siyempre pa, yes to opportunity. Para sa mas secure, mas mapaangat yung katatagan nyo when it comes to money. Yung security. Hindi posible. Hindi ka mawawalan ngayong taon, Scorpio. Claim na natin yan. Kasi nga, patuloy kayo. Work pa rin ang mga Scorpio. May ilang papunta. Kung yung ilan na ma-mention ko, yung opportunity, minsan pinapayuhan ko kayo na hindi naman sa lahat, dumarating ng kusang oportunidad. Minsan tayo talaga yung kailangan na bumuo nito para sa ating sarili. Pero kayo, Scorpio, ang ganda. Maaring kusa itong kumatok sa inyong mga pinto, sa inyong mga email. Why not? Merong offer. Especially, maaring ito yung may kaugnayan or kaakibat nito yung ilang inilaban nyo nitong mga nakaraan or tinrabaho nyo. Especially for some of you, okay? And this time, hindi po imposible na may pang long term na, mas pang future na merong pag-level up, merong promotion or pagtaas ng posisyon. I-claim na po natin yan para sa inyo. At dito, mas mararamdaman nyo yung pagtanggap nyo palalo sa ilang okay. So, Scorpio, tayo ay napuno na naman. Napuno na naman yung ating Elham Files memory card sa dami na ating binabasahan lately. But anyway, ituloy natin ng bahagya dito sa ating CP. Naway okay lang po ang quality. So, work. Patuloy na work. Merong travel din indicator dito. Maaring yung work nyo ay parang kumbaga, hindi lang kayo mag-work pero may pag-travel rin. Or habang nag-work kayo, ay nag-enjoy rin kayo. Or sa mas practical, work-life balance. Kasi parang higit kayo magiging busy and productive sa ilang agenda kung saan kayo ay pagyayamanin palalo. Wow! Sana all. So, sana huwag niyo rin kalimutan. Balance the temperance card reverse. Balance is the key. Ten of Cups. Spend more quality time rin kasama ang family. Or, last message na aking nakikita kasi pang long term na yung nakikita natin. Meron kayong i-workout na relationship. Mas pagtitibayan kayo. Hindi imposible for some na makakita na ng single, okay? Single Scorpio na matatawag nyong husband or wife material ba ito? Or talagang for those na couple in a relationship na at pinagtibay na rin kayo ng ilang
panahon at pagkakataon, mag-decide na kayong lumagay sa tahimik, magsama sa isang bubong, or merong love, marriage, proposal this year. Hindi yun imposible. Huwag lang kayong mainip. Bilang yun din yung nag-highlight dito, ilang kabagalan. Papunta kayo doon. Meron at merong dahilan. Trust the timing. Ayan. Perfect timing lang din. Timing is everything. Para sa inyo, yan yung maaring payo pa na kailangan marinig. 2024 Scorpio. Hi Pisces, ano nga bang payo ng baraha sa'yo sa pagpasok ng bagong taon 2024? Ano bang kailangan mong marinig? Okay na mensahe. Mensaheng gabay lamang po. I know, nandito na naman tayo sa ating CP bilang kayo madalas ay nahuhuling sign na pupuno agad yung ating files. Sa dami rin po na ating nababasahan, pero naway okay lang po ang quality. Ilaban na po natin ang inyong reading. Para sa mga Pisces, ano pang maiwan natin para sa kanila? 2024. Para sa mga taong maring makapakinig nito, message. Pisces, message natin. Ayan. May bumabagsak na is the moon. Sige. Kanina pa umangat sa water sign ang moon bilang very attached kayo sa moon, kayo mga water signs. Pisces. Ayan. May bumabagsak na dito. Message. Okay. So, kumpol na rin ito. The Magician. This one is in reverse. The Four of Cups. The Sun. Seven of Wands reverse. Ayan. Ayusin natin ng bahagya. Okay. The Hangman. Okay, Pisces, sa kabila ng pag-angat ng inyong emosyon. Uy, the moon, the sun, kung kayo nakapakinig sa Cancer, sinafol natin itong maigi, guys. Pero, sabi ko nga, sa kabila ng pwede nyong maramdaman emotionally or physically, kahit kasi may struggle, physically, mentally, or even financially, bilang nagdaan ng holiday season, Christmas, yun yung panahon kung saan higit kayong naglalabas, nagbibigay, umaangat dito. Yung enerhiya pa rin na sumabay lang, maging masaya pa rin. Gano'n man parang hindi nagiging madali ang ilang bagay-bagay. Ito, January na tayo, ano? Parang, andito pa rin yung enjoyments. Kasi maaring ayaw nyo lang. Tinutulungan nyo lang din ang inyong mga sarili. Or maybe isang message ito na hindi nyo kailangang damahin yung ilang emosyon na hindi okay nang kayo lang. Ito yung magandang paraan na magagawa nyo, especially kung mag-apply yung pagiging extra sensitive nyo or talagang meron kayong maramdaman na hindi masyadong kaaya-aya. Ngayon pa lang, i-divert yung inyong mga emosyon, yung inyong enerhiya sa mas positibo. May pagkangat din ng social life dito na para kayong bata. January na nga, tapos ng holiday, pero parang andito pa rin yung festive feeling ng mga Pisces. Na ready kayo na mag-travel or makipag-socialize or meron talagang ilang party invites dito. Guys, yes to offers, to invites to something new, pero pakiramdaman nyo rin ang inyong mga sarili kung kaya ba or kung kaya pa ba. Lalo pa kung may ilang responsibility rin kayo sa trabaho, pamilya, so ang dami, di ba? So, stay put, isa-isa lang, take everything one step at a time, one day at a time. Pero talagang parang gusto niyo lang sigurong lalo pa kung nitong mga nakalipas na buwan ng taon, January 2023, may pagkapagod tayo nakita. Parang naiwanan kayo ng yung draining, kumbaga, sa pakiramdam. Gusto niya lang na enjoyment niya. Isang bagay na sa unang pasok ng taong ito, na magandang pwede niyong iregalo naman sa inyong mga sarili. Kasama ang mga taong mahalaga sa inyo. Pamilya, kaibigan. Okay, ayan, gumagalaw ang ating mesa. Okay, ano pa bang ma-adapt natin dito? New Year's resolutions. Meron bang mga Pisces? The Devil, the Five of Pentacles, hindi kailangan katakutan, pero kung meron kayong ilang gustong simulan, ayan, positive lang.
bigyan ng pag-aksyon, desisyon, kahit sa simpleng pagpaplano pa lang ito. Kung bibigyan nyo ng prioridad ang inyong mga sarili, walang imposible na malagpasan nyo yan. Ma-overcome nyo yung ilang unhealthy energy, habits na hindi okay, hindi na nagsaserve ng purpose sa inyo at iniiwanan lang kayo ng sakit. Ayan, hindi po isang medical advisor ang Moonchild, pero kung bibigyan nyo ng priority, self-care, self-love ang mga sarili ngayong taon, positive lang, mas may comfort, mas makakaramdam kayo ng kaginawahan, ng energy na deserve nyo, para lalo pa kayong makapag-enjoy in life, no matter what your age. Parang Pisces ngayong taon, umaangat lang, gaano man minsan nagkukulang, or parang umaangat ang inyong emosyon. Ano ang pwedeng iba to sa inyo ng mundo? Sa huli, mas pipiliin at pipiliin nyo pa rin maging masaya, maging healthy, maging positive, na ang ganda. Or maybe isang mensahe po yan, hindi, Moonchild, ang daling sabihin, mahirap gawin, I know, pero kung maniniwala lang tayo doon. Siyempre, patutulungan ang ating mga sarili na mapanghawakan ito. Yung emosyon, especially, bilang kayo mga Pisces, water sign, malalim kayong makiramdam, minsan nagiging extra sensitive din kayo, huwag kayong magpatalo doon. Okay? Tuloy lang sa buhay. Laban lang. Yun lang din naman yung ating magagawa. Ang patuloy na magsaya at maging positibo. Okay, sa mas practical, last message, kung meron man kayong hinihintay na pera, kasi may pagprotekta dito, the Seven of Wands, about money, the Five of Pentacles. Okay. Kasi ayan, lalo pa kung mag-apply yung, parang palabas yung gastusin, yung paggasta talaga, yung pera. Then this year, maybe isang paalala to, isang payo, na higit kayong maging practical kung paano kayo maglalabas or mag-i-spend ng money or mag-i-invest ng energy, ng pera sa isang business man ito or sa isang relasyon. Mas wise na kayo ngayon, mas mature nang naibabalanse nyo yung pagiging childlike or pagiging parang bata na na-enjoy nyo lang nang hindi masyadong seryoso, or may panahon na nagseseryoso pero may panahon din na nagsasaya lang. Protection para sa inyong sarili, financially, again, mentally, emotionally, protection para sa inyong, or para sa alam mong deserve mo, magtitira rin para sa sarili. Okay, ngayong taon, para sa inyo, yan yung ilang payo pa na mahalagang marinig, 2024, Pisces.